Jiang Zong. Bakit? Anong nangyari? May hamarang sa daan. Nako, lagot. Di ba sabi ni Zuchen proprotektahan niya ako? Nasaan na siya? Ano ba naman yung pagkaatat mo? Ayan ako. Bakit nandito ka lang? May panahon ka pang mag-instant noodles, ha? Huwag kang seryoso. Hindi ko pa talaga natikman itong instant noodles eh. Eh, anong gagawin natin ngayon? Bigyan mo ko ng 10 segundo. Magsasahog pa ako ng noodles. Ano ba? Anong oras na? Wala na akong pake kung sino nag-utos sa inyo. Sabay-sabay na kayo. Saan galing yan? Tirahin nyo na agad. Sige. Attack. Bakit may tira-tirang pansit pa dito? Nakakainis. Anong ginagawa mo, ha? Ay naku, bawal madumihan to. Ang init. Ang init, init, init. Tubig pa lang to na 100 degree. Hindi mo pa kinaya. Buhay. Aso mong payat. Paano nangyari yon? Itong si Jiang Yaoning. Kailan pa siya nagkaroon ng kasama na parang halimaw? Grabe. Oras na nilabanan sila. Di pa ubos magluto ng instant noodles. Tara na. Ikaw, sino ka ba talaga? Ikaw. Ano bang nangyari sa'yo? Siguradong nagkamali ng i-add si baba ko. Bigla tuloy nadagdag si Jiang Yaoning sa group. Joe Chen, anong nangyari sa'yo? Ang tagal mo ng kasintahan si Yao Ning. Hindi mo man lang sinabi kay mama. Tinanong ka ni mama. Ikaw ba talaga ang girlfriend ko? Gusto mo bang magpaliwanag o ikaw na magsasabi na? Girlfriend kita. Ako, nagbibiro lang naman ako. Oh, saka sobrang bait ni tita, parang totoo. Na. Paulit-ulit niyang tinatawag akong manugang. Ngayon na, lumabas ka na sa group. Tapos magpaliwanag ka kay mama ng maayos. Ayoko, nakakatuwa nga yung mga kwento ni tita, tungkol sa'yo noong bata ka pa. Sabi nila, 7 taon ka na noon pero umiihi ka pa raw sa kama. Hoy, tumigil ka dyan. Lumabas ka na ng group, dali. Bilisan mo, umalis ka na sa group, dali na. Alis ka na sa group. Ma, sinisigawan ako ni Zuchen. Bakit mo pa tinatawag na mama? Hindi mo na dapat tawaging mama yan. Mama ko siya, ha? Ma, 1 buwan pa lang kaming magkarelasyon. Saka lang niya ako inad sa group. Pero ngayon, pinapalabas niya pa ako sa group. Mukhang, hindi talaga ako gusto ni Xiao Chen. Tita, siguro nga, dapat na lang akong umalis sa group. Sige na nga. Jiang Yaoning.
Subukan lang niya. Grabe, sobra na talaga. Xiaoning, kapag sinaktan ka ni Zhou Chen, sabihin mo lang sa akin. Ako ang bahala sumita sa kanya. Jen Yaoning. Ako pa ang sumagip sa'yo. Ma, hindi po ganun talaga. Kami ni Yaoning, hindi po talaga kami. Pinalayas ako ni Mama sa group. Anong nangyari? Pinaiwan ng manugang, pinalayas ang anak. Isama mo si Yaoning pauwi. Kung hindi, hindi na kita ituturing na anak. At saka, pinalitan ko na ang password ng pintuan ng bahay. Kailangan ba talagang ganito? Ilang taon lang ba akong single? Bakit pagkarating pa lang ng nanay ko dito, ganito na agad ang nangyayari? Dati kasing leader ng sekta ang nanay ko. Pagdating niya dito sa Blue Star, naging mayor naman siya ng lungsod. Yung tatay ko naman mahilig gumawa ng mga kagamitan. Pagdating dito, kung saan-saan pumunta, para mag-aral ng makabagong teknolohiya. Yung ate ko, mas matindi pa. Cross-world travelers pa naman kami. Bakit parang silang lahat ang papansin? Hindi pwede. Kailangan kong kausapin si Jen Yaoning. Kung hindi, hindi na talaga ako makakauwi. Paano kaya alam ni tita? Ang dami niyang nakakatuwang kwento. Hindi naman siya ganoong kawalang kwenta. May kakayahan din siya kahit paano. Maganda rin naman ang itsura niya. Maliban lang sa malakas ang bibig at tamad. Maganda rin ang katawan niya sa totoo lang. Kung aayusin lang ang itsura niya, pwede na sigurong dalhin para ipakilala kina mommy at daddy. Mukhang walang magiging problema. Zhou Chen, punta ka sa opisina ko sandali. I-lock mo ang pinto. Okay. Sa tingin mo, okay ba kung ako ang maging girlfriend mo? Ha? Anong ibig mong sabihin? Literal na ibig sabihin lang. Gamitin mo ba yan para subukan ang mga staff? Bilisan mo at umalis ka. Nasa family group chat namin. Yung family group chat mo, kasama ka ba sa group chat? Ngayon, pero yung group chat na yon akin na. Ako? Tita, Zhou Chen, inaapi mo na naman ako. Hello, Ma. Zhou Chen, sinasabi ko lang sa'yo, pag di mo napakalma si Yaoning, makakatikim ka talaga sa'kin. Simula ngayon, huwag ka na ring umasa na padadalhan ka ng pera galing sa bahay. Lahat ng pera, kay Yaoning na lang. Pati sweldo mo, sa kanya na rin. Ay, Ma, hindi naman eh. Ikaw. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Sinabi ko na, gusto kitang maging girlfriend. Ako? Ayaw mo ba dahil feeling mo, hindi ako maganda? Hindi naman ganun. Tingnan mo nga sarili mo. Employee ka rin naman ng kumpanya, di ba? Pag-aari ng pamilya niyo to. Ibig sabihin, parang pamilya mo na rin ako. Tama ba? Ano bang balak mo? Yung nanay mo, lagi bang pinipilit kang magpakasal? Since alam na ni tita, gawin na lang nating give and take tong sitwasyong to. Tutulungan kitang humarap sa mga magulang mo. Sumama ka naman sa akin pa uwi. Magpanggap kang boyfriend ko. Harapin natin ang mga magulang ko. Okay ba? CJ. Anong balak mong gawin? Kung magjojowa na tayo, dapat magkaalaman na tayo ng maaga, di ba? Hindi na kailangan. Mamaya, wag mong kalimutang sumama sa akin uwi. Kita tayo sa... Magulang ko, ewan. Nagkukunwari ka pa. Akala mo hindi kita kayang diskartehan. Sinasabi ko lang sa'yo, ha? Kahit na kunwari lang, tayong mag-boyfriend at girlfriend. Huwag kang magkakamali ng isip sa akin kahit konti. Ikaw at ako, wala talagang kahit katiting na posibilidad. Sige, huwag kang mag-alala. Wala rin talaga akong interes sa'yo. Kahit kaunti. Ate,
Nakauwi ka na. Ate, yan ba yung sinasabi mong boyfriend mo? Yan ba yung sinasabi mong boyfriend mo? Hindi sa pinangungunahan kita, pero kitang-kita namang hindi okay yung lalaking yan. Ito nga pala ang kapatid ko, Jayang Yaoksu. Hello. Oh, sige na, naghihintay na sina mama at papa sa hapagkainan. Tara na. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Akala mo ba kaya mong tumapat sa kanya? Yan yung... Bago pa lang noong 1 buwan, naging bayani ng Chen Heishi at nagligtas ng lahat. Ewan ko kung saan nakuha yung litrato na yan. Buong araw niyang pinagmamasdan, parang laging tulala. Ganun ba? Sa tingin mo rin ba gwapo siya? Paano pa ba? Mayroon akong isang espada, na kayang tabasin ang buwan sa dulo ng ulap, at kalabanin ang mga dragon sa 4 na dagat. Grabe, ang astig naman. Ate, bakit hindi na lang siya ang pinili mong maging boyfriend? Para siya na ang maging bayaw ko. Bakit naman yang gay na yan? Naku, tama na, Yaoksu. Siya pa rin naman ang magiging bayaw mo, di ba? Tara na. Kung pwede pa siyang maging bayaw ko, hindi pa sigurado yan, ha? Mama, Papa. Ito po ang boyfriend ko, Zhao Chen. Nako, mukhang may hindi magandang balak to. Hahaha. Magandang araw po, tito, tita. Ako po ay boyfriend ni Yaoning. Ang pangalan ko po ay Zhao Chen. May maliit po akong munting regalo. Galing sa akin para sa inyong dalawa. Ilapag mo na. Lang dyan. Umupo ka na, huwag ka nang tumayo dyan. Hindi mo rin naman sinabi sa akin na ganito pala ugali ng mga magulang mo. Hindi madali to. Ako pa nga, isang gandang babae. Bakit ako makikipag-date sa tulad mong boyfriend lang? Xiaojo. Narinig ko na nagtatrabaho ka na ngayon sa ilalim ni Yao Ning. Opo. Ako ang nagbabantay sa kanya para sa kaligtasan niya. Bodyguard po ako. Pinag-isipan mo na ba yung love story ng lady boss at bodyguard? Gusto mo bang makamit agad ang lahat? Pa, hindi po. Hindi po ganoon mag-isip si Zhao Chen. Ate, kung tutuusin, bodyguard lang naman siya, ang layo naman ng estado niya, kumpara sa iyo. Gusto mo bang magpakahirap ka habang buhay kasama siya? Kaya ko namang protektahan si ate mo ng buo at ligtas. Kahit ano pa. Importante ba yun? Ikaw, yung sakuna nung 1 buwan, pag nangyari ulit, anong gagawin mo? Wala ka ring magagawa kundi tumitig lang. Akala mo ba ikaw yung swordsman na yon? Saan mo nakuha na kaya niyang gawin? Yun pero ako hindi ko kaya. Ang hilig mo magyabang, wala ka pang ang napapatunayan. Kahit papano, nagtatapat ka sa kanya. Tama na, Yaoksu. Tahimik ka na nga. Xiaojo. Ano ba trabaho ng pamilya mo? Normal lang po, mga manggagawa. Manggagawa. Isang ordinaryong manggagawa. Pwede palang gawing bodyguard ng City Hall. Tapos ipapadala sa tabi ni Yao Ning. Warning ko sa'yo, malaki ang tiwala sa ngayon ng City Hall kay Yao Ning. Huwag mong subukang gumamit ng kung anong kalokohan para paikutin si Yao Ning. Otherwise, ang consequence, hindi mo kakayanin yan. Tama po ang sabi ni Tito. Tama na, kumain na lang tayong lahat. Sige na. Tapos na tayong kumain. Pakitawag na ng sasakyan nila. Itong Wang Yangmang na to, wala talagang kwenta. Isang babae lang, di pa magawa. Kailangan ko pa talagang personal na kumilos. Ngayong gabi, gugunawin ko ang buong pamilya Jiang. Pag wala na ang Jexia na inimbento ng pamilya Jiang, tingnan ko lang kung anong ipaglalaban ng Dakanguo laban sa atin, para pigilan ang pananakop ng mga Mansu. Hong Kwan Darren, sa Global Dark Star Ranking, pasok kayo sa top 100 na pinakamalalakas. Isang pamilyang Jiang lang, madali lang yan sa inyo. Tama na, itigil mo yung pambabala mo. Masyadong mahigpit ang seguridad ng Dakanguo. Mamayang madaling araw na lang, tayo pumasok ng palihing. Opo. Hindi pwede. Ngayong gabi, kailangan kong matulog kasama si Yan. Ano? Anong ibig mong sabihin? Wala ka na bang hiya? Hindi ganon.
Delikado kasi kayo ngayong gabi. Kailangan kong manatili dito. Tama na. Huwag mo nang gawing dahilan yan. Hindi ka namin tinatanggap dito sa bahay namin. Umalis ka na agad. Matanda. Tingnan mo, si Yao Ning wala namang sinasabi. Sabi mo nga, si Yao Ning at siya, baka nga sila na talaga. Joe Chen, paano mo nagawang? Ganun sa anak ko, ipaliwanag mo ng maayos. Tatay, hindi kami ganun. Tama, ako at si Yaoning, magjowa talaga kami. Nasa makabagong panahon na tayo. Normal naman na mangyari yon, di ba? Zhou Chen, ikaw. Sige. Tigil na. Papayagan kitang tumira. Suwon, ikaw na magayos ng kwarto para sa mga gamit para makatira ka ng maayos. Lalaki ka ba talaga? Ganun ka na ba kadesperado maging parte ng pamilya? Nakakahiya. Marami sila. Kapag naghiwa-hiwalay ang mga taga-Jiang, hindi ko kayang protektahan silang lahat. Mas maganda kung pagsamasamahin muna nila ang mga taga-Jiang sa isang lugar. Saka ko sila sabay-sabay mahuhuli. Zhou Chen, hindi ko akalain na ganyan ka pala. Akala mo ba, kapag sinabi mong totoo, magiging totoo na rin? Sinasabi ko sa'yo, hindi kita magugustuhan. Sa ginagawa mo, lalo lang akong nandidiri sa'yo. Anong gagawin mo? Sinasabi ko sa'yo, bahay namin to. Sige na, umuwi ka na at magpahinga. Ang panahon ng magpapaliwanag ng katotohanan. Engan. Ano bang gusto talagang mangyari ni Zhou Chen? Nakakainis, sobra. Yao Ning, ate, Yao Ning, gising ka na. Ate, Yao Ning, ate, Yao Ning. Hoy, Yao Ning, gising ka na. Anong nangyari? Ha. Ang mga babae sa pamilya Jiang, puro magaganda. May bonus pa, hindi ko inaasahan. Magkapatid pa. May nanay pang maganda. Ha. Huwag kayong mag-alala. Maayos kayong aalis dito. Ha. Huwag kayong lalapit. Huwag, ayoko. Huwag kayong lumapit. Mga hayop kayo, tigilan nyo yan. Mga hayop kayo, hindi, bawal yung galawin sila. Sino? Ha? Ang late na. Sino ang tumutulong sa atin? Siya ba? Ito. Hindi ba ito ang espada ko? Sa'yo. Oo, sa'yo nga. Itong espadang ito, dati ko pang pina-customize, base sa espada ng Sword Immortal. Hindi kaya. Sword Immortal, ikaw ba yan? Sword Immortal, Sword Immortal. Sino kayang Jinom tumulong? Bakit ayaw mong magpakita? Ayaw. Karapat-dapat ka ba? Bakit ikaw? Sakto, nakita ko yung espada. Hiniram ko muna. Ikaw. Zhou Chen, bilisan mong tumawag ng pulis. Yang mga tao na yan, mga dayuhan yan. Baka hindi mo kaya. Ako si, nasa Dark Star Rankings. Pangatlong 104 na pwesto, Hong Kwan. Sino kayo? Dark Star Rankings. Hindi ko pa narinig yan. Ha. So, isa ka palang maliit na walang alam na ni Dark Star Rankings hindi kilala. Ngayong nandito ka na. Sama mo na sila, sabay-sabay kayong mamatay. Zhou Chen, umalis ka na dali. Ako talaga ang target nila. Nakalimutan mo na ba trabaho ko? Mapapahamak ka. Umalis ka na. Ngayon, kahit saan ka magpunta, hindi ka makakatakas. Ang mga gustong patayin ni Hong Kwan, wala pang nakakatakas. Aalis na ako. Tingnan natin kung mapipigilan mo ako. Hoy, nasaan na? Nasaan na sila? Wala akong maramdamang kahit anong presensya. Umalis na siya. Sige na nga. Hayaan mo na lang siyang mabuhay. Tutal.
Nandito pa naman ang main dish. Ate, matagal ko nang sinabi sa'yo, itong lalaking to, hindi talaga mapagkakatiwalaan. Sinasabi mo pa noon, na kaya kanyang protektahan. Tingnan mo ngayon, nasaan na siya? Ay, nako, Yao Ning, matagal na kitang pinaalalahanan. Ikaw kasi, hindi ka pa nagkaka-boyfriend, kaya madali kang napapaikot ng iba. Hay, ha ha ha, simulan na muna natin sa'yo. Wag niyo gagalawin ang anak ko. HMM. Istorbong matanda. Mauna ka na lang mamatay. Tay, Han. Tama na. Tingnan mo kung gaano sila natakot. Ayos ang pagkakagawa ng espada. Pero para sa ganitong klase lang ng kalaban, hindi pa karapat dapat na bunutin ko ang espada ko. Ha. Ganito lang kasimpleng gulo, hindi bagay sa espada ko na gamitin. Ikaw ba ang nagligtas, sa lungsod ng Chenhai, yung tinatawag nilang Swordmaster? Ikaw ba yung bayani? Zhou Chen. Ikaw Swordmaster na yun. Isa kang cultivator, no? Zhao Chen, ang galing mo namang parang isang espada master. Haha, ano ka ba? Imposible yan. Kung ako talaga yung espada master, may pag-asa pa kaya sila na nakatayo rito at nakikipag-usap. Matagal ko na silang sinampal, hanggang mamatay. Tama ba? Oo, tama ka. Pero yung totoong espada master na yun, mas pogi siya kaysa sayo. Haha. Buti na lang, konti na lang mabuking na ako. Nakakainis. Patayin ninyo siya. Patayin. Zhou Chen, mag-ingat ka. Oh, Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Ayaw niyo pa ring umalis? Gusto niyo pa bang magpaliwanag ako? talagang gusto niyong mamatay. Mukhang hindi na talaga tayo magkakaintindihan. Pero ako, marunong pa rin ako gumamit ng kamao. Oh. Imposible. Sino ka ba talaga? Yung lakas mo. Bakit wala kang pangalan sa top 10 ng Dark Star ranking? Sinabi ko na, yung Dark Star ranking na yan, hindi ko alam yan. Delikado na ang sitwasyon. Takas. Ang bilis nilang tumakbo ah. Zhou Chen. Salamat talaga sa'yo ngayon. Noon kasi, hindi ko rin nakita yung totoong kakayanan mo. Naku, okay lang yon. Hayaan mo na silang umalis, hindi mo na bahabulin. Hindi na kailangan. Imposible. Gangpo, paano magkakaroon ng ganitong kagaling na tao? Zhao Chen, ang galing mo pala. Bakit ka na-assign sa tabi ko? Sino ka ba talaga? Oo nga, Xiao Zhou. Sa galing mong iyan, imposibleng isang bodyguard ka lang. Ah, ako kasi. Likas lang talaga akong malakas. Hahaha, ano yung sinabi niyo tungkol sa Swordmaster? Wala akong kinalaman dyan, kahit konti. Buti alam mo rin kung saan ka lulugar. Sa itsura mong yan, hindi mo nga matapatan kahit isang daliri ng opisyal na iyon. Tama ka. Tama. Kung wala naman ng ibang kailangan, uunahan ko na kayong bumalik ha. Oy, Xiao Zhou. Pasensya na kung hindi ka namin masyadong naasikaso noon. Boyfriend ka pala ni Yao Ning. Paano ka natutulog sa storage room? Ay, grabe. Xiao Zhou. Dahil ikaw at si Yao Ning ay nasa ganyang relasyon na, di doon ka na tumira sa kwarto ni Yao Ning. Xiao Zhou. Kanina lang. Muntik nang may mangyari kay Yao Ning at sa iba, kaya alam ko na ngayon, kailangan talaga ni Yao Ning ng tulad mo. Oy, Maria. Ay! Uy, siguro naman napapaisip ka rin, hindi kaya tayo parang nagiging totoo sa kunwaring palabas natin. Ano bang iniisip mo? Bahala ka na sa sarili mo. Huwag kang hihiga sa kama ko. Gusto mo bang maligo muna? Alam nan. Ano na naman tong nangyayari?
Uy, teka lang, wala naman palang matutulugan sa kwarto mong to. Gusto mo ba sa sahig na lang ako? Kakasalba ko lang sa'yo ah. Ikaw na bahala sa sarili mo. Hello, ma. Anong kailangan mo ngayong oras ng gabi? Joe Chen, sinasabi ko sa'yo, huwag kang tatamad-tamad kahit gabi. Ang presidente ng Zexian Group ay parang kayamanan sa buong Chengbu ngayon. Ingatang mabuti, ha? Naiintindihan mo ba? Hello, bakit hindi ka sumasagot? Tinotopak ka yata. Tinatamad ka ba? Hello, hello. Hindi. Ngayon nga, binabantayan ko siya ng malapitan. Ha, bantay na bantay pa talaga. Ha, akala mo siguro girlfriend mo si Yao Ning. Bantay na bantay ka pa sa ganitong oras. Hindi ba kayo magkasama nagtutulog? Ay na pala, ma. Yung family group chat, i-add mo ulit ako, please. Pag uwi ni Yao Ning, saka natin pag-usapan yan. Anong balak mong gawin? May bahay ka nga pero hindi ka makauwi. Ngayon gusto mo pa akong patulugin sa sahig. Uy, matulog na. Sino na nag-utos sa'yo na humiga sa kama ko? Baba ka dyan. Kung hindi, sabay tayo matulog. O kaya, mag-isip ka ng paraan mo. Basta hindi ako matutulog sa sahig. Zhao Chen, sobrang kapal ng mukha mo. Mas lalakasan mo pa siguro ang sigaw mo. Para malaman ng mama at papa mo na, nagkukunwari lang tayong magkasintahan. Makakawala na rin ako sa gulo na to. Sige, matutulog na lang ako sa sahig. Gusto mo ba matulog katabi? Ang katulad mong walang hiya. Sa panaginip mo na lang mangyayari yan. Good morning. Zhao Chen, wala kang hiya. Ano bang pangalan mo? Ikaw naman ang lumapit dito. Hindi pa nga kita sinisingil ng abala eh. Ha? Ikaw, anong balak mo? Yan. Yao Ning, kain na tayo ng almusal. Ay, nako, nandito rin pala si Xiao Zhou. Ay, pasensya na. Sorry talaga. Nakasanayan ko na kasi na tawagin siyang Yao Ning lagi. Hindi man lang pumatok. Ay, wala yon. Tita, gising na kaming lahat oh. Sige po, o Xiao Zhou, halika na rin kumain ka. Ang saya ng kabataan. Ano, grabe, parang ang intense nyo naman. Ma, hindi po yon ganon. Ito kasi, Ay, ma, kayong dalawa ni mama, ba't pa kayo nahihiya? Adult na rin naman kayo, alagaan nyo na lang sarili nyo. Basta siguraduhin nyong mag-ingat. hay. Kasalanan mo to. Sabi mo nga, hindi ba't dapat papasok na tayo sa trabaho? Zhao Chen, tita ba inaapi? Ha, imposible yan. Si mama, parang matindi pa sa manager. Sino makakaapi sa kanya? Paano nang hindi? Tita mo nga, oh. Nakakainis lang talaga, umaga pa lang, stress na agad ako, yung babaeng Zhao na yun, bakit palagi akong pinupuntirya? Si Zhao, hindi ba siya laging minumura ni mama? Parang si Secretary Zhao ng City Hall yon ah. Hay, wala yon. Umaangal lang siya. Wala naman talagang nang-aapi sa kanya. Hindi mo ba dati sabi? Trabaho talaga tapos ang mama mo, part-timer lang. Kaya malamang naapi. Okay lang yon. Ay, hindi pwede. Hindi dapat hinahayaan si tita, na laging part-timer lang. Ganito, ilalakad ko na lang siya, para makapasok sa kumpanya natin. Yung mayor ng buong syudad, ilalagay mo sa kumpanya nyo. Ang kapal din ng mukha mo. Wala lang yon. Ay, nga pala, Zhao Chen, di ba sabi ni tita, pag hindi mo daw ako isinama sa bahay nyo, hindi ka pwedeng umuwi, di ngayon, pumunta tayo at bumisita kay tita. CJ, Magta-text na agad ako, kay tita ngayon. ano, Lenan? Ma, patay tayo. Si Jen Yaoning pupunta dito para bumisita sa'yo ngayon. Ha, aba, anak, sa wakas nagpakitang gilas ka, ayos yan, saktong nandito ako sa bahay ngayon. Hindi ah. Sinabi ko kay Yaoning na nagpapasikap-sikap lang ako, nagka-part-time lang. Hay, ang liit na bagay naman yan, sabihin mo na lang sa kanya.
Hindi yon, ma. Hindi ba ikaw nga yung nagsabi na huwag kong ipaalam ang totoong pagkatao ko? Kaya akala niya, galing lang ako sa simpleng pamilya. Saka, isipin mo. Pero ikaw nga ang city president. Sino bang karaniwang tao ang nakikita ang city president sa totoong buhay? Hindi ka ba natatakot na baka matakot ang magiging manugang mo at umatras? Kung ganun, anong gagawin ko? Naipadala ko na kay Yao Ning ang address natin. Yung bahay natin. Mukhang hindi naman talaga pangkaraniwang pamilya yun Kailangan makaisip ka na ng paraan. Kahit anong ilusyon o panlilin lang, gawin mo. Ayaw mo rin namang umalis yung magiging manugang mo, di ba? Nakakainis, bahala na. Kasalanan mo to, hindi mo ako pinauwi dati. Zhao Chen, ikaw ba talaga ang ipinadala ng city president? Totoo bang galing ka lang sa simpleng pamilya? Huwag mo akong lolokohin ha. Ayoko sa mga taong nagsisinungaling. Tutu. Yan, bakit pa kita lolokohin? Kapag niloko mo ako, yung pagpapanggap natin na magkasintahan, dito na lang nagtatapos. Pag nalaman ni tita ang totoo, tingnan natin kung paano mo ipapaliwanag. Subdivision. Simpleng pamilya daw. Seryoso, ordinaryong pamilya lang talaga kami. Ethan, Ma, anong nangyari? Nasaan na yung ilusyon? Nasaan na yung panlilin lang? Ha? Ay naku. Ito na si Yao Ning, di ba? Ma, Umupo. tita, bakit po kayo nakatira dito? Nagtatrabaho po ako bilang kasambahay ng pamilyang ito. Ngayon po ay weekend. Bakit wala ang amo sa bahay? Pumunta tayo dito sa bahay nila. Hindi ba dapat magpaalam muna tayo? Ito. sila po ay nagbakasyon lang, kaya wala sila dito. Wow, ang sakto naman. Dito sa Qianing Villa, number 38. Narinig ko na yan dati. Narinig ko na ang bagong talagang misteryosang babaeng city mayor. Mukhang dito nakatira, di ba? Bukas na ang lingguhang meeting ng City Hall ng Qianhai City. Bakit kaya umalis ang city mayor ngayon? Tita. Zhao Chen. Niloloko niyo ako. Patay na, anak. Malalantad na tayo. Tita, alam ko naman pong responsable kayo. Ang mga taong tulad ng city mayor, talagang hindi dapat ginugulo. Pero tita, sobrang hanga talaga ako. Sa city mayor, ang city mayor ang alamat dito sa Qianhai City. Sabi, pagkapwesto pa lang, 1 buwan lang dito, binaba niya agad sa 0 ang crime rate dito sa Qianhai. Kung ikaw ay nasa Yuaning stage, kayang-kaya mo rin siguro. Tita, payagan niyo naman akong mag-hi lang sa kanya. Huwag kayong mag-alala. Kilala naman ako ng city mayor. Hindi po talaga ako magiging abala sa inyo. Sige. Pupunta na ako para itanong. Salamat po, tita. Anak, halika nga dito. Ma, anong gagawin natin? Saan tayo makakahanap ng city mayor? Tigilan mo na nga yung daldal mo, bilisan mo at ilabas ang external technique mo. Ako na lang ang magko-control mamaya gamit ang spiritual awareness. Grabe naman, kailangan pa ba talaga nito? Sinasabi ko sa'yo, ganyang kabait na manugang, hinding-hindi ko yan palalampasin. External body transformation. Lumabas? Spiritual awareness, labas na sa katawan. Oy, mag-ingat ka sa katawan ng nanay mo. Kapag nasaktan ang katawan ko, hindi talaga kita papatawarin. Ma, kumusta? Hindi naman tayo na-booking, di ba? Nagbibiro ka ba, ma?
Nanay mo ko, ganito lang kaliit na bagay. Paano naman hindi ko kakayanin yan? Terra, tayo na ang susunod. Tita, Yao Ning. Kamusta yung kanina? Kumusta usapan natin? ha, Ma, ano ba yung sinasabi mo? tita, anong ibig mong sabihin? Kanina kasi, kausap ko si Mayor. Nako, ayan na naman bibig ko. Ang ibig ko lang sabihin, kanina, si Mayor, kumusta usapan nyo? Ayos lang naman, si Mayor, marami siyang itinuro sa akin. Balang araw, gusto ko rin maging. Kasing galing ni Mayor, kasing galing ni Mayor. Ay. Sige, sige, sige. Yao Ning, tingnan mo, nandito na rin lang tayo. Bakit hindi tayo? Sabay na lang kumain sa labas. Sige, okay yan. Ma, huwag mong kalimutan, ikaw si Mayor. Kapag lumabas ka, yung mga bantay mo sa bayan, tiyak magtatanong sa'yo. Baka doon pa tayo mabisto. Huwag kang mag-alala. May paraan ako dyan. Ang galing nyo talaga. Tara na, kumain na tayo. CJ, Dito kayo. Upo, upo, upo. Dahan-dahan lang. Ma, bakit sobrang seryoso mo? Hindi ba pwede sa mas maayos na resto? Tumahimik ka nga. Yao Ning, hindi mo ba ito minamata? hindi po, tita, bukal naman po ito sa loob nyo. Ayos lang ako. Oh, hindi ba't si Jiang Zong yan? Ba't ka kumakain sa ganitong lugar? Wang Mingyang, ikaw pala yan. Kumakain sa ganitong klase ng lugar. Hindi ba bumabagsak na ang kumpanya mo? Matagal ko nang sinabi, kung ako ang pinakasalan mo, may tulong ka mula sa pamilya Wang. Sigurado akong ang kumpanya mo, lalago at uunlad. Kung saan man ako kumain, anong pakialam mo? Hoy, kasama mo ba yung dalawang probinsyano? Hindi ba si Jiang Yaoning? Palagi ko nang sinasabi sa'yo, talagang habang tumatagal ka, lalo kang umaatres. Kahit sino na lang, pwede mong kainang sabay? Kinakausap kita, hindi mo ba ako naririnig? Wang Mingyang, magpakita ka naman ng respeto. Yao Ning, sino ba yan? Tita, siya si Qianhai, taga-pamilya Wang. Matagal na niya akong nililigawan dati. Pero yung ugali niya, hindi ko talaga gusto. Pamilya Wang. Pinakamalaking angkan sa Qianhai. Paano kaya napalabas ng pamilya ninyo? Yang ganyang. Klaseng tao, ano bang, pinagmamalaki mo dyan, at naglalakas loob ka pang magyabang sa harap ko? Kung kakain ka, kumain ka na lang ng maayos. Bakit kailangang ang dami mong sinasabi? Ikaw pala, ha? Yun pala, akala ko kung sino na. Hindi ba yan ang bodyguard mo? Hindi ako nandito para kumain ngayon. Nasaan ang manager? Lumabas ka dito ngayon din. Wang, yung Master Wang, yung renta mo, isang buwan nang hindi nababayaran. Gusto mo pa bang ituloy to? Yung Master Wang, bigla nyo po kasing din-obol ang renta. Pwede po bang magpalugi? Bigyan nyo po kami ng konting panahon. Wala po talaga kaming maipapalabas ngayon. Maraming ibang tao ang kayang magbayad niyan. Pero, kung ngayong araw hindi mo pa rin, madala ang renta dito. Tumigil ka na lang sa negosyo mo. Lahat kayo, lumayas. Lumayas kayong lahat. Bilis. Sinabi ng lumayas. Wang Mingyang, sobra ka na talaga. Jiang Yaoning, pinapayuhan kita. Huwag kang makialam sa hindi mo naman problema. Hindi naman ikaw ang matanda dito. Bakit ka ba umiiling? Matagal na akong naiinis sa'yo. Gusto mo bang mapaaway? Minura mo pa ang nanay ko. Ikaw, hindi ka ba isang bodyguard lang? Nag-aastang, parang security guard pa. Pati siya, para lang siyang yayaman amit. Pakinggan niyo ko. Ako lang naman ang nag-iisang anak ng pamilya Wang. Kapag ginulo niyo ko, hindi kayo makakatagal sa Chen Cheng. Humingi ka ng tawad kay tita at kay Zhao Chen.
Sino ka ba? Para utusan ako mag-sorry sa kanila? May mga project na. Magkasosyo kami ng tatay mo. Kapag hindi ka, humingi ng sorry, titigil na sa lahat ng negosyo. Ang Zexian Group sa pamilya nyo. Ano ba, Joe Chen? Ano bang pinagkakakitaan ni Yao Ning? Ma, pinapapunta mo ako para bantayan. Ang chairman ng Zexian Group, hindi mo naman pala alam. Ang pangalan niya. Ha? Si Yao Ning pala ang chairman ng Zexian Group. Nakakatakot talaga. Matitigil na ang partnership natin sa Pamilya Wang. Akala mo ba pinapahalagahan pa ng Pamilya Wang ang partnership na yan? Ang totoo, tatay mo mismo, ang pumunta sa kumpanya para makipag-usap ng partnership noon. Hindi ka ba natatakot na gawin mo to? Paano na lang ang tatay mo? Grabe ka naman. Masyado mong pinapalaki ang sarili mo. Kung hindi lang dahil medyo may gusto ako sa'yo, akala mo ba papatulan pa ng tatay ko ang kumpanya nyo? Na bagong buo pa lang, mga 2 o 3 taon pa lang. Jiang Yaoning. Sinasabi ko lang sa'yo, tumigil ka na sa pakikialam sa akin. Tung matandang to, ako na mag-aayos dito ngayon. Grabe, galit na si Mama. Kung magpapatuloy ito, malamang mapapalo ng malakas ang batang to. Hindi pwede. Lumayas ka. Ikaw, Niligtas lang naman kita. alam ko namang magaling kang makipagsuntukan, pero anong silbi ng galing mo sa laban? Sa tunay na laban, lakas at koneksyon ang labanan dito. Ano na naman to? Malalaman mo rin agad. Sige, lapit ka dito. Gusto ko lang makita kung gaano ka kagaling makipagbasilan. Sige, lapit kayo. Hindi ako naniniwala na kahit ilang dosina pa kayo, hindi nyo siya mapapatamba. Yao Ning, hindi na tayo kakain ngayon. Alis na tayo. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Tinawag ko na ang mga tao ko dito. Gusto mo pa ring tumakas? Ang kapal pa ng mukha mong magtago, ano? Sige, palibutan nyo siya. Ha ha ha. Ngayong araw, gusto ko talagang makita kung hanggang kailan ka tatagal. Tita, Zochen, siya. Relax ka lang. Anong nangyari sa akin? Nako, Mayor. Nawawala si Mayor. Ipaalam agad sa munisipyo. Pinaghihinalaan na dinukot si Mayor. I-activate ang Alert Level 2 sa lungsod ng Chenhai. Babala. Pinaghihinalaan na dinukot si Mayor. Ipatupad ang lockdown sa buong lungsod. Sabihan ng lahat ng prominenteng pamilya na makipagtulungan. Hanapin agad kung nasaan si Mayor. Hindi na rin siya magtatagal. Warning ko sa'yo, mas mabuti pang huwag kang gagalaw. Kung hindi ko masisiguro kung ano mangyayari sa kanilang dalawa. CJ, tara. Ano ka ba? Parang halimaw ka? Bakit parang ang tigas mo? Sige. Kung hindi kita kayang galawin, nanay mo na lang ang gagalawin ko. Hoy, huwag. Aray ko. Aba, natatakot ka rin pala, ah. Takot ako sa nanay ko. Baka hindi niya mapigilang pabagsakin ka. Nay, ikaw ang nagsabi. Pagdating natin dito sa Qianguo, kailangan nating sumunod sa batas. Ikaw pa ang city mayor. Kailangan mo talagang magpigil ah. Sige, gets ko na. Lumuhad ka ngayon sa harap ko. Pwede kitang patawarin, ililigtas kita. Kung ako ang paluluhurin mo, imposible. Kahit pa tatay mo, hindi ko gagawin yan. Ha ha ha. One family kami, hindi basta-basta. Sinasabi ko sa'yo, tatay ko lang may karapatang sumaway sa akin. Maliban sa mayor ng Chenai Cheng. Huwag mo sabihin ikaw yon, Mayor. Mag-isip ka ng mabuti. Kapag nagkagulo, baka magsisi ka. Oh, ayaw mong lumuhad, ano? Huwag mo akong sisihin kapag hindi na ako magpigil. Sisi, mama mo. Hayaan na, mas okay nang ako ang mabuking kaysa ang nanay ko.
Mga tao ng opisina ng City Mayor. Assistant ng Mayor, Secretary Lee. Sino ka ba talaga? Pasensya na kung nagulat kayo. Pasensya na po kung nahuli kami sa pagdating. Hoy, ano bang balak ninyo gawin? Tagawang family ako, ha? Subukan nyo lang ako galawin. Mr. Wang, sumama muna kayo sa amin. Huwag mong kalimutan, dito ka sa Chenhai City. Hindi pwedeng hamanin ang City Hall dito. Dalhin na. Sinabi ko na sa'yo. Pagsisisihan mo to. Ma, pakitang tao ka pa. Ano na nang gagawin natin dito? Ay. Nako, Yao Ning, pakinggan mo muna si tita. Tita, wag na. Hindi ko naman sinadya lokohin ka. Hindi ko akalain. Ganito pala kayo ka-close ni Mayor. Kaya pala si Mayor, grabe yung naging. Hakbang para tulungan ka. Oo nga, tama. Malapit ako kay Mayor. Pero sadyang mabait lang talaga si Mayor. Pero kasalanan ko rin naman. Napag-abala ko pa si tita at si Mayor. Kaya napilitang tumulong. Sorry po, ha. Nako, ayos lang yun. Pamilya na rin naman tayo mula ngayon. Ay oo nga pala, naalala ko bigla. Kailangan ko pang bumalik sa City Hall. Para mag-record ng statement. Kayo na muna dito, kumain kayo ng mabagal. Huwag muna kayong umuwi. Anak, sulitin mo na ang pagkakataon. Buti na lang talaga tumulong si tita. Sinabihan niya si Chengshu, kung hindi ko rin alam anong gagawin ko. Haha, tama. Ikaw, galing ka ba sa opisina ni Chengshu para protektahan ako? Si Chengshu rin ba ang nag-ayos noon para sa'yo? Ahahaha, parang ganun na nga. Babalik na ako sa opisina. Sasama ka ba? Ako, hindi na siguro ako sasama pabalik. Uwi muna ako, hahanapin ko si mama. Ang totoo, gusto ko lang talagang magpasalamat kay Chengshu. Dapat talaga magpasalamat. Siguro, sasamahan na kita. Wag na. Ako na lang, kaya ko naman mag-isa. Si Chengshu kasi. Si Chengshu, hindi mahilig sa maraming tao. Sige, babalik na ako sa opisina ha. Ahaha, sige, okay. Bye-bye. Bag, cellphone. Ayos, CJ. Mas mabuti sigurong sabihin kay mama. Kung hindi, lalo lang lalaki ang pagdududa niya. Bakit ka bumalik? Hindi mo ba sasamahan si Yao Ning? Ma, gusto ko sanang sabihin sa'yo ang isang bagay. So, ibig mo sabihin, kunwari lang. Kayo ni Yao Ning. Ano? Tingnan mo nga sa pintuan, kung nailabas na ba ang basura ng mga taga-property. CJ. Wala namang basura dito Ma, anong ibig mong sabihin? Si Yao Ning bilang manugang, sigurado na ako dyan. Kung hindi mo siya makuha, huwag kang umuwi rito. Ma, hindi At least, ibalik mo naman ako sa group chat sa WeChat. Jen the Jiao Miss, bakit mo ako hinahanap? Bakit parang pagod na pagod ka? Sabi ng mama ko, kailangan mo raw akong bigyan ng malusog na batang lalaki. Kung hindi raw ako papauwiin sa bahay. Ayusin mo na, gawin mo na ang kabutihan hanggang dulo. Kung tutusin, hindi talaga ako magpapalahi ng bata para sa'yo. Kahit kailan, hindi talaga mangyayari. Sige na, loko-loko lang naman ako. Serious talk tayo, ano ba talagang kailangan mo sa akin? Mayroon ka ba ang isang ate? Paano mo nalaman? Ayan, tingnan mo. Grabe, baliw talaga ang ate ko. Hindi ko dapat tinuruan siya ng sword fighting ngayon. Hayaan mo na siya, napraning na sa kakashoot ng pelikula.
Sabi ni ate, uwi raw siya sa Kianhai sa mga susunod na araw. Pagbabalik niya, kikita pa kami ulit. Ha? Sabi mo babalik na daw yung babaeng baliw. Paano ka ba makipag-usap kay ate? Sabihin mo nga, si ate ba artista? Bakit parang ang weird niya magsalita? Laging parang may something. Ano daw, isang hampas lang, kaya raw bumiyak ng buong bundok. Yung mga tipong lilipad gamit ang espada, ganun? Seryoso, si ate kaya, baka, ganoon din parang master ng espada? Sobra ka naman mag-isip, na-immerse lang siya masyado sa pag-arte niya. Ay, si ate nga pala. Ano ang pangalan niya? Malay natin, napanood ko na pala siya dati. Siya, extra lang naman siya palagi. Siguradong hindi mo kilala yan. Bagong sikat sa showbiz na, Miss Ching yan. Ngayong taon sa Wanhua Film Festival, nanalo siya ng Best Fantasy Female Lead. Miss Ching yan. Sana daw, lahat ng fantasy movies sa bansa, lalo pang gumanda. Balang araw, ma-achieve na raw talaga natin yung kayang hatiin ang bundok gamit ang espada, lumipad sakay ng espada. Naku, fan ka rin pala ni King yan? Gustong gusto ko siya, promise. Ang astig ng mga karakter niya sa fantasy series. Grabe, para talagang totoo lagi. Narinig ko nga, marami ng direktor na gusto siyang gawing leading lady. Kaso, fantasy series lang lagi ang ina-accept niya. Di rin alam kung bakit. Sayang naman ang talent niya. Acting pa ba yon? Parang siya lang din yung sa totoong buhay. Close ka ba sa kanya? O yung ate mo, kilala siya. Ah, ako. Tama, na pala. Ano nga bang kailangan mo sa akin? Sakto pala, may kinalaman sa video na pinanood mo kanina. Video. Si Kinyan ba yung tinutukoy mo? Tama, yung line na Zexian na gawa ng kumpanya. Ila-launch na daw soon. Ngayon, kailangan pa nila ng brand ambassador. Sa totoo lang, siya talaga ang perfect na choice. Ayon sa nalaman ko, babalik siya dito sa mga susunod na araw. Sa Kianhai City, imbitado kasi siya sa dinner ng City Hall. Pagdating nun, sasamahan mo ako ha. Tayo na mismo yung lalapit sa kanya. Naku, yari tayo dito. Sinasabi ko nga, presidente ka pa naman. Bakit parang fan ka rin ng celebrity? Sobra naman yata yan. Ano bang alam mo? Sa galing ni Kinyan, Miss Kinyan, siguradong mananalo siya bilang Best Actress. Maraming tao ang magkakagusto sa kanya. Pag nakita niya na, nandito ako para salubungin siya. Mas magmumukha akong sincere. Mamaya, iimbitahan ko siya bilang brand ambassador. Mas malaki ang chance ko. Ay hindi pwede, hindi dapat makilala ako ng ate ko. Kung hindi, hindi ko alam kung anong kalokohan ang gagawin niya. Hoy, andyan na yung kotse, andyan na. Miss Ching yan, mahal kita, Ching yan. Nakakainis si Jo Chen. Ni hindi niya man lang ako sinundo, ako pa naman ang ate niya. Nasaan si Zuchen? Miss Ching yan, ako si Wang Mingyang ng pamilya Wang. Malapit na magsimula ang party sa City Mayor's Mansion. Samahan ko na kayo papasok. Pasensya na, istorbo pa ako. HMM. Saan ka ba galing kanina? Si Miss Kinyan nadala, na ni Wang Mingyang. Ayos lang yan. Party ito ng city mayor mismo. Hindi maglalakas loob si Wang Mingyang gumawa ng kung ano. Ang iniintindi ko, baka maagaw niya. Yung endorsement ni Miss Kinyan. Relax, hindi niya makukuha yon. Yabang mo na naman. Hindi mo nga siya kilala. Paano mo nasisiguro? Ayos, hindi mo ako sinundo. Yun pala, kasama mo yung girlfriend mo. Sige lang, ipapakita ko sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng tunay na acting ng next best actress. Miss Ching yan, tara na, kailangan nating pumunta agad doon. Lahat sila excited na makita ka. Oo. Andyan na si Miss Ching yan. Ang ganda niya, grabe. Maganda siya, pero para sa akin, sakto lang. Mas maganda ka pa rin. Tigilan mo nga, mamaya dumating si Miss Kinyan. Baka may masabi ka na naman di maganda. Grabe, si Miss Ching yan mismo. Mas maganda pa siya kesa sa TV. Naku, patay. Kapag ganyan umiti ang ate ko, may masama talaga siyang binabalak. Zhao Chen, tingnan mo dali. Si Miss Kinyan umiti siya sa akin. Yan nga. Miss Ching yan, sandali lang po. Mr. Wang, may kailangan pa ba kayo? Miss Ching yan, iba talaga ang makilala ka ng personal. Ngayong nakita kita, parang anghel na bumaba sa lupa. May gusto sana akong personal na pag-usapan sa'yo.
Kami sa pamilya Wang. Sandali lang, Miss Kinyan, ang Section 9 namin. Gustong anyayahan ka na maging endorser ng Section 9. Ang talent fee ay 50 milyon kada taon. 50 milyon. Ang Jexian Group. Di ba bagong kumpanya lang yan? Akala ko mahirap lang sila, pero ang yaman din pala. Sakto, ang Wang Group din namin. Ngayong nakita ko si Miss Ching yan. Parang anghel talaga sa harap ko. Gusto din naming imbitahan siya, bilang endorser namin. Pero ang talent fee namin ay 1 bilyon kada taon. Ano, 1 bilyon? Grabe, 10 bilyon. Wala pang kumpanya sa buong Dachen na artista na nabigyan ng ganyang kalaki na endorsement fee. Walang duda, ang Chenhai ang namungunang pamilya. Sobrang galante nila maglabas ng pera. Jiang Yaoning, sabi ko na sa'yo dati, paano ka makakalaban sa akin? Ewan ko lang anong, swerte mo nung nakaraan. Pati mga taga City Hall napapunta mo para tumulong sa'yo. Pero ngayon, nakatayo pa rin naman ako rito, di ba? HMM. Miss Ching yan, yung kumpanya niya, 3 taon pa lang halos mula nung itinatag. Paano niya napangahas na kunin ka, na magiging best actress pa sa hinaharap kung makikipagkalab ka sa Wang family? Mas maganda yun para sa'yo. Miss Kinyan, ang Section 9 namin. Mas bagay na bagay yan sa aura mo. Basta gusto mo lang, pagkalabas ng produkto namin, pwede kitang bayaran ng mas malaking endorsement fee. Jiang Yaoning, wala ka na talagang kahihiyan, no? Ano ba? Nagbebenta ka pa ng pangarap kay Miss Ching yan. No, yang Jexian AI mo na yan. Hanggang ngayon nga di pa rin na-develop. Bukod pa riyan. Hindi rin. Sigurado ko. Makikita mo pa yung araw na ilalabas yon. Isang contract, 50 milyon. Isa pa, 10 bilyon. Miss Ching yan. Ano pipiliin mo? May pagpipilian pa ba dyan? Pinakamalaking pamilya sa Chenhai. Kumpara sa maliit na kumpanyang 3 taon pa lang. Hindi bagay ikumpara ang dalawa. Oo nga, yung presyo ng Wang family, 20 beses na mas mataas. Syempre Wang family ang pipiliin ko. Joe Chen. Ano sa tingin mo, alin dapat piliin ko? Teka nga muna. Miss Ching yan. Kilala mo ba tong amoy pawis na bodyguard na to? Zhao Chen, kilala mo si Miss Kinyan? Kung sino ang pipiliin mo, sarili mong desisyon yan. Huwag mo akong tanungin, matanda ka na, grabe ka naman. Paano ka ba makipag-usap kay Ching yan, miss? Kasama mo ba talaga siya dito? Ang bilis mo naman. Agad-agad kang nagmahal ng ibang babae. Sige. Pipiliin ko ang Jexian Group. Ay, hindi. Kung tutuusin. Parang ito na rin ang huling regalo ko para sa'yo. Ano? Si Ching yan at itong batang to? Paano nangyari yan? Narinig ko kay Wang na, ang batang to, bodyguard lang daw naman yan. Bakit kaya si Miss Ching yan? Zhao Chen, ikaw. Hindi si Yaoning. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Siya. Ay, kapatid ko, maglaro ka na lang kasama si ate. Sobrang bata ka pa. Hindi si Miss Ching yan. Bakit naman ganito? Hindi ba ang hirap pumili sa 2 kontratang to? Pag pinili mo ang Jexian Group, malaking epekto yan sa pangalan at kinabukasan mo. Wang, salamat sa pagtitiwala mo. Pipiliin ko pa rin ang Jexian Group. Bakit nga ba? Hay, ikaw na naman. Paulit-ulit mo akong inaasar. Akala mo ba hindi kita kayang tapatan? Yaoning, ako. Huwag kang mag-alala, hindi ako nagkamali ng akala. Joe Chen. Ayaw mo na ba talaga sa akin? Joe Chen. Grabe, si Miss Ching yan pa yung nanligaw. Ano bang meron tong batang to? Sobra ka na ah. 8. Ha, ay, siya pala ang ate niya. Sobrang wild naman ito. Loko ka talaga. Sa wakas, tinawag mo na rin akong ate. Magpakilala ulit ako. Ako si Joe Ching yan. Joe na tulad ng Joe Chen. Di ba sabi mo extra lang daw ate mo? Si Miss Kinyan pala yung sinasabi mong extra. Kasi kahit sabihin ko, di ka rin maniniwala. Nga naman. Kasi nga, kung di rin lang inamin ni Ate Kinyan mismo, hindi rin ako maniniwala. Ang ganda naman pala ng ate mo. Tabi dyan. Yao Ning, sa wakas nakita rin kita. Kanina, sorry ha. Alam mo kasi, pag nakikita ko si Joe Chen, naiinis talaga ako. Pero sabihin mo nga, sa ganda mong yan, CEO ka pa. Paano mo naman nagustuhan yang kapatid kong yan? Nax naman. Super charming naman siya no. Ha ha ha. Nax.
Oy, tama nga pala, Yao Ning. Kanina nung umaarte ako, bakit hindi mo man lang naisip na pinaparinggan ko si Chen? Feeling ko kasi, Ate King yan, ganyan ka kaganda. Parang imposibleng gusto mo si Zuchen. Basta ang daldal pa, saka ang kulit pa. Waha. Ay grabe. Sakto pala, bestie ko talaga kayo. Pareho tayo. Nang iniisip, ha ha ha. Ay teka, Miss Ching yan. Bago kayo magdesisyon, pwede nyo pang pag-isipan? Wang Xiao, tigil-tigilan mo na nga pagsusubok mong yan. Tingin mo ba, iiwan ko ang kumpanya ng pamilya ko, at pipiliin pa ibang kumpanya? Tara, sabay ka sakin. Kumain tayo. Sige, game. Hoy! Ano nang sabi mo? Babalik na ko agad. 8, pasensya ka na. Nagkaproblema sa kumpanya. Kailangan ko talagang umuwi agad. Ops lang. Sige, bilis na. 8, ako rin. Sige na, alam ko na yan. Sumunod ka na rin. Dali. Paano mo naman nawala ang ganyang kahalagang bagay? Anong ginagawa nyo para kanino kayo nagtatrabaho? Boss Jiang, itong core code, lagi naming iniimbak sa encrypted na laboratorio. Kayo lang po ang may alam sa password. Sa totoo lang po, hindi naman talaga kami nakakapasok dyan eh. Oo nga, Boss Lang. Doon sa encrypted laboratorio, may total na 18 layer ng optic at infrared na protection. Kung wala ang password nyo, talagang hindi kami makakapasok doon. Eddie, sa sinasabi nyo, ako na pala ang nagnakaw sa sarili kong kumpanya. Sabi na nila, kayo lang po ang may alam ng password. May sense ba pinag-usapan natin dito? Anong pinagsasabi mo? Itong core code, ako ang bahala maghanap. Pero habang hindi pa nakikita, siguraduhin nyo muna na maayos ang ibang programa. Sige, maglabasan na kayong lahat. Uy, Jen Yaoning, umiiyak ka. Itong core code na to, pinaghirapan to ng mga Jayang. Sa ilang henerasyon, kung mawala pa to sa kamay ko, mas mabuti pang mamatay na lang ako. Huwag kang mag-alala, makikita rin natin yan. Sige na, ikaw muna mag-isa. Gusto ko muna mapag-isa. Eh di maghanap lang naman ng bagay, di ba? Wala yan sa akin. Langit at lupa, ultimate sword technique, mapanira at makapangyarihan. Lumabas ka. Ano to, Jen Yaoksu? HMM, ate naman talaga. Isang code lang, pero ang daming nilagay na security password. Kung hindi lang talaga ako ang kapatid niya, hindi ko makukuha to. Tapos na. Ngayong araw, kailangan mapabilib ko siya kay Miss. Dapat mahulog siya sa alindog ni Miss. Alam mo ba ginagawa mo? Joe Chen. Bakit ikaw? Ikaw, anong ginagawa mo sa kwarto ko? Lumabas ka na, dali. Ibigay mo sa akin ang core code. Patay. Paano niya nalaman yon? Anong sinabi mo? Hindi ko maintindihan. Kwarto ko to, lumabas ka na, dali. Sige, nagkukunwari ka pa, ano? Tatawagan ko ngayon si ate mo, para makita niya kung anong ginagawa ng mabait niyang kapatid. Ay, huwag. Hindi pwedeng malaman to ni ate. Ibigay mo sa akin ang telepono mo. Ay nako. Ibibigay ko na sa'yo ang gamit. Okay na ba yun? CJ, sige, magsalita ka na. Ano talaga ang nangyari? TSK. Sabi ko na nga ba, hindi marunong pumili si ate. Hindi pa nga kasal dito sa pamilya. Ang tapang na kaagad sa hipag. Ay, mali ako. Sasabihin ko na. Sige, sabihin mo. Ito kasi, bayani yun na nagligtas sa Chenhai. Siya ang nagutos sa akin gawin to. Sino daw? Yung Sword Immortal. Ako yun, hindi ba? Impossible. Hindi kailanman magiging siya yon. TSK, ano, alam mo na naman. Ha, akala mo kasi marunong ka lang ng konting self-defense. Alam mo na agad ang ibang tao. Anong kalokohan yan? Dahil ba sa'yo?
Ni hindi ka nga bagay na magdala ng sapatos ng isang Janxian. Haha. Kaya nga, yun na nga ba? Yun ba yung dahilan kaya pinapastil sa'yo? Dahil may kinalaman yan sa mahahalagang sikreto ng ate mo. Oo nga. Sigurado alam niya na. Malupit ako at madiskarte. Kaya ganitong kabigat na misyon, ipinagkatiwala sa akin. Hindi tulad mo na basta na lang sumingit sa pamilya. Ikaw ha. Ganun din. Hala, wala ka na talagang utak, no? Kung talagang interesado si Jensian, dyan sa core code na yan. Eh di kay ate mo na lang siya humingi, kailangan pa ba niyang ipastil sa'yo? Eh ano naman ngayon? Hero pa nga siya, na nagligtas ng buong Chenhai. Guwapo pa. May dahilan siya kung bakit niya ginagawa yan. Ay nako, mga kagaya mo, hindi niyo talaga maiintindihan yung mga ganyan. Nako, malapit nang matapos ang oras, kasalanan mo to. Hindi pwede, kailangan ko na talagang umalis at hanapin si Yingxiong. Sinasabihan kita ngayon ha, kapag sinabi mo to, kay ate ko, sinasabi ko, hinding-hindi ka na makakapasok sa bahay ng mga Jiang. Seryoso ako, tinatandaan ko yan. Si Jen. Si Insyong, ano? May lakas ng loob mong magpanggap na ako. Gusto kong makita kung anong klaseng bayani talaga siya. Janxian. Nakuha ko na ang core code. Janxian. Janxian. May nagkalakas pa talagang magpanggap na ako. Pangunahing code, nakuha ko na pabalik. Siyempre, yung misyon na iniwan sa akin ni Yingxiong, siguradong tatapusin ko yun. Si Yingxiong, sinasabi ko sa'yo, ha, noong araw na yun, sobrang delikado, noong mga oras na yun. Nako, tama na. Oy, magaling ang ginawa mo. Yung detalye ng mga bagay-bagay, sasabihin ko na lang sa'yo balang araw. Sa ngayon, ibigay mo muna sa akin yung pangunahing code. Yingxiong, para saan mo ba talaga kailangan yan? Siyempre para sa Chenwo. Pero sikreto pa yan, hindi ko pa pwedeng sabihin sa'yo. Iabot mo na ang code sa akin. Mamaya kapag nakuha ko na yung pangunahing code, matitikman ko ng maayos ang lasa ng pangalawang dalaga ng pamilya Zhang. Sayang lang at hindi pwedeng mag-iwan ng buhay na saksi, kundi sana. Sandali. Hindi na, ganitong klase pa ng tao, nangahas pang magpanggap bilang ako. Si Jenny Oxun naniwala pa talaga. Sino ka ba? Zhou Chen, bakit sumunod ka pa rito? Anong balak mo? Sinasabihan kita, umalis ka na. Huwag mong guluhin ang magandang plano namin ni Yingxiong. Tanga, Ikaw, ang lakas ng loob mo, ha? narinig ko, ikaw pala yung nagligtas sa Qianhai City noon. Hindi, tama. Ako nga yun. Ayos, pwede bang malaman, Ginoo, paano mo naresolba ang walang hinto ng mga bala ng kanyon? Siyempre naman. Tumahimik ka. Hayaan mo siyang magsalita. Siyempre, ginamit ko ang espada at pinatumba ko lahat ng kanya na yon sa isang hataw lang. Tol, sinasabi ko sa'yo, mas mabuting umalis ka na rito. Kung hindi, baka ang espada ko ang bumangga sa'yo. Mali ka, noong araw na yon, yung tao nakaputi. Hindi naman talaga gumamit ng espada, dahil ang espada ng Sword Immortal, hindi basta-basta inilalabas. Paano mo naman nalamang? Sword Immortal siya. Paano magiging Sword Immortal yun kung hindi naman ginamit ang espada? Baka peke lang talaga siya. Tama, peke nga siya. Ay, wala talagang kapantay ang tapang mo. Isa ka lang namang maliit na bodyguard. Paano mo nalamang magsalita ng masama tungkol sa kanya? Zhou Chen, sinasabihan na kita, umalis ka na agad. Kung hindi, kapag nagalit si boss, wala akong magagawa para iligtas ka. Ha, bodyguard lang pala. Akala ko kung sinong magaling. Naglalakas loob kang hadlangan ang mga plano ko. Halaka, gusto mo talagang mamatay. Huli na.
Ilang beses na siyang naghamon sa akin. Ngayon, papakita ko sa kanya kung sino ang boss dito. Ay, boss, naiinggit lang siya sa lakas mo. Wala siyang ibig sabihin na masama, kaya, huwag ka na magalit. Papalakarin ko na siya ngayon. Joe Chen, bilisan mo at umalis na. Joe Chen, bilisan mo, umalis ka na. Buti na lang bobo ka lang, pero hindi masama. Kasi kung masama ka pa, hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa ate mo. Ay, you, boss. Kung gusto mong lumaban, bilisan mo na. Gusto ko ring makita kung anong kaya mo. Joe Chen, ikaw, boss, hindi niya sinadya. Ganyan lang talaga siya. Ganon talaga. Dahil kay Yaozu na rin, gusto kitang palampasin. Pero paulit-ulit ang panggugulo mo. Tol, hinahanap mo talaga ang kamatayan mo. Joe Chen, Gusto ko lang makita kung sino ba talaga ang naghahanap ng gulo. Ano ba to? Naglalakas loob kang magpanggap na sword immortal. paano? Paano nangyari yun? Joe Chen, grabe, ang astig mo pala talaga. Mag-ingat ka. Ayan. Bayani, ikaw. Hindi ikaw ang bayani, isa kang mangmang. TSS, ngayon mo lang napansin, nagbihis lang ako ng puti, niloko na kita ng paulit-ulit. Ang cute mo talaga, ganda. Mangmang, gusto mong kunin ang code para sirain ang Chenguo. Halos nagkasala na pala ako ng sobra-sobrang pagkakamali. Mas mabuti ngayon, ibigay mo na sa akin ang code. Kung hindi, papapatayin. Joe Chen, saluhin mo. Oy. Walang kwentang barbaro, kung hindi lang ako niloko ng gaya mo. Ako, Jiang Yaoshu, kahit mamatay pa ako, hindi talaga ako papayag na magkaroon ng anumang kaugnayan sa inyo. Ikaw, Joe Chen, dalhin mo agad ang code. Pakiusap, sabihin mo sa ate ko, napatawad, nagsisisi ako sa kanya. bilasan mo na, ibigay mo sa akin ang code. Kung hindi mo gagawin, kung hindi, papatayin ko siya. Joe Chen, tumakbo ka na, huwag mo akong alalahanin. Ngayon alam mo na ang totoo, di ba? Ikaw, Nanay, sa ganitong sitwasyon, napilitan akong ilantad ang sarili ko. Hindi mo ako pwedeng sisihin dito. ito, May hawak akong espada, na kayang hatiin ang buwan sa itaas ng siyam na langit, at kaya ring putulin ang sumay ng dragon sa apat na dagat. Joe Chen, ikaw ba yung sinasabing Swordmaster? Swordmaster? Swordmaster, ha? Anong meron? Ayos ka lang ba? Ako kasi sobrang natakot lang talaga ako. Hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala na muntik akong gumawa ng ganito kalaking pagkakamali. Kasalanan mo kasi, sabi mong magpapasabog ka lang ng missile. Kailangan mo ba talagang magpapol ng ganon? Kasalanan ko pa ba yon? Grabe naman, ang hirap palang maging mabait na tao. Kaya pala. Ikaw talaga yung naging bayani nung araw na yun. Lanan, ano pa nga ba? Sa buong mundo, siguradong wala ka nang mahahanap na pangalawang Swordmaster na kasing astig mo. Oy. Ibig sabihin, isa kang cult. Totoo bang naging kayo ng ate ko? Pwede bang ikaw naman ang pag-isipan mo ako? Narinig ko kasi, kayo raw na nag-aasikaso ng mga ganito. Kadalsan daw dapat may tipong 1, 3, 4 na partner. Normal lang daw yun. Ha? Ay nako, inaasar lang kita. Hindi ko naman aagawan ng lalaki si ate ko, no. Pero, ay nako. Bayaw, huwag mong ipagsasabi sa ate ko, yung tungkol sa pagnanakaw ko ng code. Kung hindi, yari talaga ako. Ha, CJ, pero, kailangan mo ring pumayag sa isang bagay. tutulungan kitang itago ang totoong pagkatao mo, di ba? O sige, pumapayag ako. Paano mo nalaman? Kayo kasi, mga hero, may mga sikreto kayong pangalawang pagkakakilanlan na hindi alam ng iba. Mga ganyang pelikula, palagi kong pinapanood. Ano, nahanap na ang core code.
Oo, ninakaw yun ng isang especially iya mula sa mga barbaro. Ngayon yung especially iya na yun, nadala na sa Korte Suprema, pero hindi rin alam kung anong nangyari. Parang baliw-baliw. Minsan natatawa at sinasabing siya raw ay hero. Minsan naman umiiyak at sinasabing baliw daw siya. Buti na lang nahanap na. Buti na lang nahanap na. Mga buwisit na barbaro talaga. Mukhang kailangan ng isuko ang lay. Sa gobyerno, tulungan mo akong abisuhan ang tanggapan ng mayor. Tapos na ang ingay. Pwede ng formal na isuko sa gobyerno. Dumating na si Jang Zong. Hay, nako, Jang Zong. Jang Zong. Lin Zong, hindi ko inakalang pupunta ka rin. Nakagawa pa si Jang Zong ng sobrang husay na AI. Ako naman, si Lin. Siyempre pupunta ako para sumuporta. Hay, talagang bawat henerasyon, lalong gumagaling. Napapalabis mo naman ako, Lin Zong. Lahat ng ito ay tagumpay ng Giant Group namin. Sino naman ito? Ah, ito ang bodyguard ko. Bodyguard mo? Ang chill mo talaga. Sige, mauuna na ako sa loob ng event hall. Hintayin ko na lang si Jang Zong doon. CJ. Bakit ka nakaganyan lang pumunta rito? Mayroon talagang dumulog mismo na daki ang national scholar ngayon. Okay lang naman Makaluwag at komportable pa. Ganyan din lagi ang suot ng tatay ko. Ang mga uncle naman halos malapit na sa edad ng pagretiro, di ba? Ilang taon ka lang ba? Saka ngayon, makikita natin ang national scholar. Hindi ba dapat mas ayos ka? Anong meron sa National Scholar? Ang National Scholar ay natatangi. Sa dakian, ang National Scholar, mas mataas pa ang katayuan at kapangyarihan. Pwede siyang mag-ulat direkta sa taas. At may karapatan pang magdesisyon agad. Ang pamilya niya talaga, grabe. Sige na nga, mamaya, lagi kang dumikit sa akin. Huwag kang magkamali ha. Kailangan maibigay ang lay. Kay National Scholar mismo. Kung hindi, nako, lagot ka sa akin at kay tita. Isusumbong talaga kita. Lenny. Jang Zong, bawal pumasok kung walang imbitasyon. Anong ibig mong sabihin? Kami ay mga espesyal na inanyayahan mula sa tanggapan ng alkalde ng lungsod. Bakit hindi niyo kami pinapayagang pumasok? Kahit na espesyal na inanyayahan ng tanggapan ng alkalde ng lungsod. Pero ngayon ay may malaking okasyon sa hotel. Ang daming importanteng bisita. Kung gusto ninyong pumasok, kailangang ipakita ang imbitasyon bago makapasok. Yan ang patakaran. Patakaran? Zufan Hotel. Kailan pa nagkaroon ng ganoong patakaran dito? Bakit hindi ko alam yan? Sa tingin ko, sinasadya niyong mahirapan kami, ano? Jang Zong, sabi ng boss namin, kung walang imbitasyon, hindi talaga papapasukin kahit sino. Kita mo, ako lang naman ay bantay dito. Huwag mo na akong pilitin, please. Ikaw. Di ko akalain, ang mismong boss ng Jang Group, pinipilit pang pahirapan ng isang gate guard. Pag kumalat yan, tiyak na pagtatawanan ka lang ng mga tao. Ha ha ha. Oo nga pala, pati yung kasama mong hilaw na bodyguard. Ganyan pa kasimple ang suot mo. Gusto mo pang pumasok dito sa Zugafan Hotel? Mas mabuting umuwi na lang kayo. Magpahinga na kayo at huwag nang umasang makapasok. Wang Mingyang, alam ko namang ikaw yan. Ilang beses mo na kaming sinabotahe. Ano ba talaga ang plano mo? Kami ni Zuchen ay mga espesyal na inanyayahan ng tanggapan ng alkalde ng lungsod. Ganyang ginagawa mo. Hindi ka ba natatakot magkaproblema sa tanggapan ng alkalde ng lungsod? Oh, tanggapan ng alkalde ng lungsod pala. Pero huwag mong kalimutan, sa buong samahan ng negosyo dito sa Chenhai City, ang pamilya Wang ang pinakamalakas. Kahit tanggapan pa yan ng alkalde ng lungsod, hindi dapat sirain ang patakaran sa negosyo ng mga tao, diba? Hanggat ako ang narito ngayon, kung wala kayong imbitasyon, wala kayong pag-asang makapasok sa Zugafan Hotel. Wang Mingyang, mas maganda alam mo, ang magiging dulo ng ginagawa mo. HMM. Wala akong pakialam. Zhao Chen, punta tayo sa opisina ng mayor. Hindi ako naniniwala na kapag dumating ang mayor, may lakas pa siyang harangin tayo. Opisina ng mayor. Di ba yun ang lugar ni Mama? Hindi pwede. Pag nalaman niya, na pareho naming niloloko siya ni Mama, ewan ko na lang kung gaano siya magwawala. Zhao Chen, Uy, invitation lang naman yan Hindi na kailangang pumunta pa sa opisina ng mayor. Isang invitation lang. Hindi nga, sino ka ba para makakuha ng invitation ng pamilyang Wang? Sinasabi ko sa'yo, kung talagang makuha mo yan, ako si Wang Mingyang, kakainin ko yan sa harap mo. Uy, hindi ko in-expect na si Young Master Wang. Mahilig din pala sa pait at pa-drinks na libre. Di na yon, dapat sulitin na natin ang hilig mo. Ikaw. Tingnan ko lang kung makukuha mo pa yan mamaya. Ano pa kaya sasabihin mo? Zhao Chen, itong invitation ng Zufan Hotel. May espesyal na markang tanda. Sigurado ka ba talagang makukuha mo yan? O di kaya, mas mabuti pa siguro. Pumunta na lang tayo sa opisina ng mayor. Hindi na kailangan. Ayun na.
Humiram ng kapangyarihan ng langit at lupa. Ilipat. Ay naku, ang tagal-tagal niyong naghahanap, hindi niyo pa rin nakita. Huwag niyo nang pilitin sarili niyo, umuwi na lang kayo ng maayos, at maggatas na lang kayo. Tayo. Ay sos, nahanap na natin. Ito. Ito yung imbitasyon nyo, di ba? Paano pwede yan? Mandaraya ka. Mas mabuting tanggapin ang talo. Pagkatapos mong kainin tong imbitasyon, saka mo sabihin kung nandaya ako. Ikaw. Ang weird naman. Bakit ganon? Parang humihina ang lakas ko. Hindi ko inakala. Talaga palang may imbitasyon ka. Ibinigay pa ito sa akin ng tatay ko dati. Nakalimutan ko na nga halos. Grabe talaga si Wang Jayashu, ang taas ng ere. Ni hindi man lang binigyan ng galang si Mayor. Pinahinto pa tayo sa labas ng gate. HMPT. Mga inutil. Ni tao hindi kayang pigilan. Hindi kayo welcome dito. Sige, halika nga. Itong dalawang to, ipalabas nyo. Anong ibig sabihin nito, Wang Jayashu? Ngayon yung araw na isisubmit natin ang AI na Zexian para sa gobyerno ng Qiango. Pero sa dami ng hadlang na ginagawa mo, ano ba talaga trip mo? Walang kailangan I explain. Kami sa Wang, hindi talaga kayo welcome dito. Palabasan. Ang AI na pinino ng Jiang Shai Group, pinakamahalagang sandata ito para labanan ang mga barbaro. Ngayong araw dapat talagang may abot ito sa mga opisyal ng Qiango. Anong mangyayari kung mapurnada to? Kakayanin niyo ba ang responsibilidad? TSEA. Gumalaw nga kayo. Tingnan ko nga kung may maglalakas loob lumaban. Puro kayo inutil. Ni dalawang bagets, hindi pa magaya. Boss, kagalang-galang na. Kasalanan ng pamilya Wang namin na hindi naging maayos ang pag-asikaso. Nakakahiya, naabala namin kayo, kagalang-galang na. Bilasan nyo na, palayasin nyo sila agad. Ha ha ha. Kayo, hindi ninyo siya kaya. Bata, ang bata mo pa, pero magaling ka na rin. Bakit hindi na lang? Magtrabaho ka para sa akin sa hinaharap, garantisado ang buhay mo. Lahat ng yaman at karangyaan ay sayo. Palagi kang nagtatagot-takot magpakilala. Tato ng mga taga-Mansu. Ikaw ba ay tagalahi ng Mansu? Tagalahi ng Manso, ano ba ang nangyayari? Tama, ako nga ay isa sa mga pangunahing tagapagtanggol ng Manso, Shizu. Makita nyo ako, atik na karangalan para sa inyo. Kahit kayo ay tagapagtanggol ng Mansu, hindi rin kayo ganyang kalakas. Palagi kang nagtatagot-ayaw, ipakita ang tunay na mukha mo. Bata, kahit gaano ka pa kalakas, ano ang saysay noon? Basta matagal ka naming mapigil. Ngayon, ang code na yan, hindi mo maipapadala sa Dachen. Bukas, ang mga missile namin, sasaklawin ng buong Dachen. Bukas saklawin na tayo ng mga missile. Tapos na ba talaga tayo? Kahit isa kang GNCyan, anong magagawa mo? Kahit buong bansa mo, hindi mo maprotektahan. Wang Mingyang, nakipagsabuatan pa ang pamilya Wang Yo sa mga Mansu. Iyan ay pagtataksil sa bayan. HMM. Ang tao, namamatay dahil sa pera. Ang ibon, namamatay kapag walang pagkain. Pinangga ko sa akin ng mga Manso ang bilyon-bilyong ginto. Kahit magtaksil ako sa bayan, ano bang magagawa nila sa akin? Jiang Yaoning. Ang mga Manso, mahilig sa mga taong may abilidad. Basta dalhin mo ang pamilya Jiang. Lumipat ka sa panig ng mga Manso, at ibigay mo ang AI. Ang estado ng pamilya Jiang ninyo, hindi bababa kaysa sa amin. Pagdating ng panahon, magpakasal tayo. Tayong dalawa, tayo ang magiging pinakamakapangyarihan, at pinakamayamang mag-asawa, ha? Ang traidor sa bayan, may lakas ng loob pang magsalita dito. Kahit maglaho pa lahat ng lalaki sa mundo, hindi ko kailanman papayag na makasama ka. Ikaw. Babae, balang araw, magsisisi ka sa mga salitang binitiwan mo. Ano pang hintay mo dyan? Hulihin mo sila. Ang punong lungsod ng Dakong Kian, matuwid at matapat. Kayo, nakipag-alyansa at nagtaksil sa bayan. Maghintay kayong magpaliwanag sa punong lungsod. HMM, ano bang meron sa punong lungsod ng Chenhai? Basta ang pamilya Wang ay nasa panig ng mga Manso. Pagkatapos ng araw na ito, babagsak ang Chenhai City. Ako na ang magiging punong lungsod. Simulan na. Tingnan ko nga kung sino ang magtatangkang gumawa ng masama sa kanila. Subukan lang ninyong galawin sila.
Exew. Eh, anong ginagawa mo rito? Zhou Qing yan. Ano ka ba, feeling importante ka? Ang lakas mong makialam sa mga problema ng pamilya Wang. Utusan ako ng City Mayor ng Chenhai City. Narito ako para bigyan kayo ng babala, Pamilya Wang. Gusto ko ring makita kung sino pang magtatangkang gumawa ng masama sa kanila. HMM. Ikaw lang naman, isang artistang nakaasa lang sa itsura para mabuhay. Ang kapal ng mukha mong magyabang, nagpapanggap ka pang kinatawa ng City Hall. Akala mo ba maniniwala ako sa'yo? Naniniwala ka man o hindi, isang utos ko lang, kaya kitang pa-blacklist ng The Chen Films. Tingnan natin kung makakabalik ka pa sa showbiz. Baka mamalumos ka na, lang pagkatapos nito. Mukhang talagang hindi pa natatakot ang Pamilya Wang hanggat di sila natutuluyan. Tingin nyo hindi ko kayang katawanin ang City Hall. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang City Mayor. Eh, hindi pa alam ni Yaoning yung pagkatao ni Mama. Ano yun? Siya ba ang nanay mo? Ha, ha ha ha. Para kang payaso. Zhou Qing yan. Kung ako ikaw, pag-iisipan ko ng maayos kung paano mo mapapaligayahan ang pamilya Wang. Baka sakaling, makapag-artista ka pa ulit balang araw. Naku, ganito talaga ang ugali ni ate. Pag napikon siya, kahit ano, kaya niyang gawin. Eh, Kayo. Desidido talagang mamatay. Desidido talagang mamatay. anong ginagawa mo? Nakalimutan mo na ba nung bagong dating tayo dito? Sinabihan tayo ni Mama na bawal nating ipaalam ang totoong pagkakakilanlan natin. Hindi ko na talaga matiis yan. Kung hindi lang talaga, hindi ko siya sinampal ng diretso. Sobra na yun sa pagiging maawain ko. Yaoning, sa totoo lang. Special effects. Zhou Qing yan. Hindi ko inakala na ikaw, pati yung pang 5 pisong special effects, nagagamit mo pang panggulat sa tao, HMM. Nag-artista ka lang ng ilang araw sa mga fantasy drama, feeling mo totoo kang immortal, ha? Seryoso ka din pagdating sa trabaho, ha? Ano kaya sunod na props mo? Papatirikin mo ba ang vase sa isang palakpak ng kamay? O sisipain mo kaya yung mesa tapos mababasag sa isang try? Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Hindi ko akalaing si Best Actress Zhou Qing yan, nabubuhay sa mga special effects at props para magloko ng tao. Grabe, pati ganun naisip pa niya. Sa itsura parang maayos, pero kung ano ang ginagawa sa likod ng eksena, baka may ibang style para lang paligayahin ang boss na may pera. Itigil mo na yan. Sabi ni Mama, bawal na bawal tayong magpakaalam ng totoong pagkakakilanlan natin bilang mga immortal na nilalang. Kundi, hindi na talaga tayo magkakaroon. Magtiis ka muna, tahimik din ang lahat pagkatapos. Kung magpapakumbaba ka, mas malawak pa ang mundo sa harap mo. Hindi ko ipinaparis ang sarili ko sa mga bayani pagdating sa tagumpay o kabiguan. Ayokong makipagmatigasan sa mga tao na hindi nag-iisip. Zhou Chen. Si Atmo. Okay lang ba siya? Siguro. Wala namang malalang nangyari. Nakikita ko, pati ang pamilya Jiang nyo, bumagsak na hanggang ganito. Nagpadala pa talaga kayo ng walang silbi, at isang baliw lang para lang magmukhang matatag. Gusto ko talagang makita, Jiang Yaoning. Ano pa ba ang kaya mong gawin? Palibutan nyo silang lahat, hulihin. Ang pamilya Wang. Tingnan natin, sawa na ba talaga kayo sa buhay? Gusto ko lang makita kung sino ang maglalakas loob na galawin ako, ang mayor ng Chenhai Cheng, anak ni Shen Ningning. Ma. HMPH. Paano magiging mayor ng Chenhai Cheng ang isang babaeng tumatanda na, Jiang Yaoning? Akala ba ng pamilya ninyo na tanga kami? Nagpadala pa kayo ng kung sino-sinong baliw para magpanggap dito. Yao Ning, huwag kang mag-alala, narito ang tita mo. Siyempre hindi mo alam. Dahil sa katayuan mo, hindi ka pa sapat para malaman ang mga bagay ko. Siyempre naman, ngayong nandito na ako, hindi na ako makikipagpatintero sa salita sa inyo ngayon. Hindi ko alam at pwede nang hindi ko malaman. Pero itong insignia na to, siguradong kilala niyo na lahat yan, di ba? Ito ang badge ng mayor dito sa lungsod. Ikaw ba talaga ang mayor ng Chenhai Cheng? Tita. Si tita nga. Tama.
Pasensya ka na kung hindi ko agad. Sinabi sa'yo ang totoo dati. Wang Tianba. Ang pamilya niyo ay nagkanulo sa bayan. Ngayon, bilang mayor ng Chennaicheng, inaaresto ko kayo. Mga tao. Dala ng lahat ng mga traidor na to sa akin. Hintay lang. Pag-aresto, sino ka ba? Akala mo kung sino ka? Naglalakas loob ka pang. Magwala dito sa harap ko. May pakiusap ang mga mangmang. Ang pinuno ng dakilang Chen. Pinuno ng Chenhai. Lumagpas ka sa limitasyon. Naistorbo mo pa ang mahalagang bisita ko. HMM. Ano ang dapat mong parusa, ha? Pinuno ng dakilang Chen. Hindi ko akalaing makikipagsabuatan ka rin sa kalaban ng bansa. Ang mga ninuno mo, nagbuwis ng buhay, at dugo para sa dakilang Chen. Ginagawa mo pa to. Hindi ka ba natatakot na, pag natutulog ka, ang mga ninuno mo'y magtanong sa iyo? Ha ha ha. Malinaw naman na, kayo namang mga tumatanda ng walang silbi, hindi marunong magbago. Ang mga mangmang, ang tunay na nangunguna at simbolo ng kalayaan. Doon sa kanila, naroon ang pinakamagandang destino para sa ating mga taga-dakilang Chen. Kayo, matagal na kayong dapat napalitan. Kapag nagpasabog na ng makabagong sandata ang mga mangmang rito, HMM, wala na kayong mapag-iyakan. Mas mabuti na yon kaysa sa tulad mo, na traidor, na nagbebenta ng sarili para lang sumikat, parang hayop. Ikaw. Sige, bilang pinuno ng Dachen, opisyal kong ipinapahayag. Shen Mingyi, tanggal ka na sa pwesto. Ha ha ha. At kayong dalawa, gapasan silang dalawa, dalhin sila sa kama ko. Ha ha ha. Ha ha ha. Tigil. Tigil. Gusto ko lang makita, sino ang magtatapang-tapangan dito. Hindi ko naman sinisisi si Jiang Yaoning. Ilan ba talaga ang inimbitahan mong sumaklolo sa'yo, ha? Sayang lang, walang silbi. Nandito ang punong tagapangasiwa ng Dachen. Mas mataas ang rango niya, lahat napapaamin. Sa buong Chenhai City, sino ba ang mas makapangyarihan kaysa sa kanya? Nakipag-alyansa kayo, pamilya Wang, sa mga dayuhan. Pero hindi nyo inakalang, ang pambansang alagad ng Dakian ay aabot dito sa Qianhai ng mas maaga, di ba? Anong sinabi mo? Direktor ng Dachen Research Institute, Dachen Bureau of Technology. Direktor, ibig sabihin siya ay, ikaw, totoo bang ikaw ang pambansang alagad ng Dachen? Hindi inaasahan, na sa Dachen ay mayroon talagang tulad mo. Kayo, mga traidor, nakipagsabuatan sa kalaban ng bayan. Sinaktan pa ang mga kababayan natin. Ayos lang, tama, dahil sa inyo. Kaya ang mga dayuhan, ay patuloy na nakakapanamantala. Dakpin silang lahat, ang iba namang walang kinalaman. Palayasin agad. Bayani ng bansa, alam ko na ang pagkakamali ko, hindi ko dapat tinulungan ang kalaban at nagtaksil sa bayan. Patawarin mo naman ako kahit ngayon lang. Ito na ba ang Yaoning? Sino po siya? Tatay ko. Matagal nang nagtatrabaho si tatay sa Dakian. Gumagawa siya ng mga siyentipikong pagsasaliksik. Kaya sa WeChat group natin, bihira mo siyang makita online. Ang tatay mo ay bayani ng bansa. Ang mama mo naman ang nagiging mayor ng lungsod. Tapos ate mo pa ay sikat na artista. Ilang sikreto pa ba ang tinatago mo sa akin? Ikaw naman, ano naman talaga ang totoong pagkatao mo? Malalaman mo rin yan balang araw. Ha ha ha. Bakit ka natatawa? Kompleto na kayo, ano? Nandito rin ang bayani ng bansa. Dumating na kahit yung hindi dapat at dapat dumating, para hindi ko na isa-isahin pang hanapin kayong lahat. Ano nang binabalak nyo? Anong ginagawa nyo? Sir, paulit-ulit silang. Sinisira ang mga plano natin. Narinig ko pong may hawak kayong lihim na gamot ng mga manso, na kapag ininom, malaki ang dagdag sa lakas ng isang tao. Pakiusap, pwedeng pahiram ng gamot na yon? Para ako na mismo, ang maghayganti sa kanila. Mukhang may konti kang alam may pangunawa ka rin pala. Ang lihim na gamot ng Mangzu. Dali, pigilan nyo siya.
Nagpapakaastig ka lang. Hindi mo naman kaya, kayo na ang susunod. Jiang Zong, hintayin mo lang matapos kong asikasuhin sila. Babalikan kita para maaligan ka ng maayos. Zhao Chen, bilisan mong samahan si Tito. Ang mga tita palabas, sila ang pinakamahalaga sa Kian ko, kaya dapat siguraduhin na hindi sila maiiwan dito. Huwag kayong mag-alala, maliit na bagay lang to. Dali, umalis na kayo. Jiang Zong, mukhang itong mga tanga, hindi pinapahalagahan ang pakikasama mo. Kung ganun ang gusto nila, wala nang pwedeng lumabas. Patay tayo dyan, patay. Ay nako. Ma. Sa tingin mo, ngayong wala ng ibang tao dito, pwede na ba akong kumilos? Kahit ano pang itsura ng mga yan, naglalakas loob pa ring maghangad sa manugang ko. Ngayong araw na to, gagawin kong kakaiba, ipapataboy ko pabalik naman. Wow, ang mga tanga na to. Ikaw. Kayo. Ha ha ha. Hindi ko inakala na kayong buong pamilya, may dala ding props, ha? At kumikislap pa, oh. Ha ha ha. Zhao Chen, aabalahin ko muna sila. Dalhin mo na agad sina Tito at Tita palabas dito. Huwag kang mag-alala, maliit na bagay lang to. Ngayon, napag-usapan na natin, ha? Ako ang mauuna. Araw-araw akong artista. Kailangan laging magkunwari. Kailangan laging seryoso. Halos sumabog na tong tiyan ko. Dahil puro inis na lang ang nararamdaman ko. Ikaw talagang bata ka. Artista lang naman eh. Pagiging artista, ikaw din namili niyan. Hindi pwede. Matagal na rin since huling gumalaw si tatay mo. Ako na bahala. Uy, matanda, kailan ba naging ikaw ang nasusunod sa pamilyang to? Dati, isang sigaw lang ng nanay. Kahit sino pang pinakamakapangyarihan, kailangang magbigay daan sa akin. Ako na. Ma, pabayaan niyo na po ako. Ako na. Hayaan niyo na ako. Ako na. Ako na mauuna. Ako na. Ako na. Kayong tatlo. Anong ginagawa niyo? Kung saan ka naroroon, sundin mo ang kaugalian. O, kaya subukan kaya natin. Sa tingin ko pwede na. Gawin na lang nating bato, gunting, papel. Bato, gunting, papel. Bato, gunting, papel. Bato, gunting, papel. Gunting, bato, papel. Akala mo talaga wala ako dito, ano? Gusto mo talagang mamatay, ha? Ingat. Yes, panalo ako. Anak, Sa dami ng pwede mong awayin, siya pa. Hi. Walang kwenta. grabe, walang kwenta ka talaga. Sayang lang ang sekreto kong gamot sa'yo. Sige, lusog kayong lahat, walang patitirahin ni isa. Ang daan ng tao'y mahirap hanapin. Ang daan ng Diyos talagang malabo. Ang lakas ng langit na totoo'y walang hanggan. Ako, ang landas ko ay araw-araw nagiging mas makapangyarihan. So, totoo pala yung sinasabi nilang pag-aangat ng espiritu. Totoo pala talaga. Grabe, paano namang magiging posible to? Mali to. Lahat lang yan ay panlilin lang sa paningin. Puro panlilin lang sa paningin yan. Ay, Naku, delikado to. Ay. Ay. Ay, grabe. Ay. Grabe si mama talaga. Hindi man lang nagsabi ng maaga. Hay, matandang yan. Sige nga, ilabas mo na lahat ng natitira mong galawan. paano naman ako matatalo sa inyo? Kayong mga walang kwentang insekto? Isang hakbang na lang. Makakamit ko na ang tagumpay. Kahit mamatay pa ako, hindi ko kayo papayagang makaligtas ng hindi nadadamay. Itigil mo na ang katigasan ng ulo mo. Ano bang nangyayari dito? Yung batong yun ba ay, Chen Mi and Han Yu.
Iyon ba yung matagal ng alamat? Ang batong kayang gawing walang bisa ang mahika. So ito pala ang kinatatakutan nyo. Tanga! Hindi ba gustong-gusto mong maging bida? Hindi ba may props kayo na nakakasilaw? Sige nga, paandarin mo ulit. Ha ha ha. Ha ha ha. Akala ko pa naman, may ibubuga kayo. Yun lang pala. Pero, kung handa kang lumuhod, at magmano sa akin ng ilang beses, baka pag-isipan ko, nabuuin ang katawan ng pamilya mo pagtapos. Ano, game ka ba? Wang Yangming. Sobra ka nang gumagawa ng masama, magbabalik rin yan sa'yo. Kayong Wang, sinakripisyo nyo ang bayan para sa pansariling interes. Akala mo ba maganda ang kakapuntahan nyo? HMPH. Ang kapalaran ng pamilya Wang. Hindi na kayo ang masusunod dyan. Lalo na kayong malapit ng mamatay. Kung ayaw mong lumuhod, Ming Yang, paluhurin mo sila. Sige, subukan nyo. Kung masaktan ng anak ko kahit kaunti lang, hindi kayo palalampasin ng buong pinuno ng bayan ng Shanghai. Pati ang dakilang Chen ay hindi rin kayo patatawarin. Itong batang ta, bakit hindi pa gumalaw? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ang lakas niya, hindi naman ganyan kalala. Kung ang kinahaharap lang niya ay ang 1000 taong malamig na jade. Hindi ba't natutunan din niya to kay Qing Yan na batang yon? Mahilig magdrama maghapon. Hindi lang to 1000 taong malamig na jade. Halos 1,000,000 taon na ata to. Kailangan ko ng oras para mag-ipon ng lakas. Isang bitawang patay ka agad. Hindi ko naman talaga sinasadya. Ang ingay mo talaga. Ngayon, pwede kong bunutin ang mga dila nyo, o kaya magpakabait kayo at lumuhod. Magmano dito sa harap ko. Hindi pwedeng lumuhod si Zhao Chen. Nasa akin si Wang Mingyang Mai. Kahit anong galit mo, sa akin mo ibuhos. Pakawalan mo sila. Huwag kang magmadali. Ayokong masaktan ka. Seryoso. Ano ka ba? Huwag kang feeling. Parang mas pipiliin mo pang magpakabait. Ano ka naman? Nag-aastang mataas eh. Ayaw mong sumunod sa maayos. Gusto mo ng pahirap. Huwag kang matakot. Oh. Paano mangyayari yun? Ang bagal naman kumilos ng batang to. Nay mo, pagod na kakaganap dito. Hindi totoo yan. May jade ako. Akala ng tanga, isang basag na bato lang sapat na para tapatan ako. Malito ah. Buong-buo pa rin yung jade. Ikaw, sino ka ba talaga? Pinuno ng 7 dakilang tao ng Swansea. Pinakadakilang tagapagbabago ng lakas ng kalikasan. Ang dakilang tagapagbantay ng daigdig, si Zhou Chen. Ha ha ha. Pinakadakila sa lahat. Unang tao ng Shuangji. Akala mo naniniwala ako dyan, parang bata na lang ako? Matigas ang ulo mo. Wala nang saysay ang paliwanagan dito. Sabay na tayo. Paanong nangyari yun? Zhao Chen. Zhao Chen. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Kaso lang, medyo pagod na ako. Umabot ka na sa pagsusuka ng dugo. Sinasabi mo pang ayos ka lang. Huwag kang umiyak. Hindi ka maganda kapag umiiyak ka. Ang tanga mo naman. Malapit ka ng mamatay. Kanino pa ba ako papakita ng ganda ko? Loko-loko kang bata ka. Medyo hawig mo ako nung kabataan ko. Anong mabuting ugali ang hindi mo pinag-aralan? Kung di yan pa, yung pagkatulad mo pa sa tatay mong matandang yan. Pasensya ka na. Matagal kong itinago ang tunay kong pagkatao. Hindi ko sinasadya na maglihim. Patawarin mo ako, pwede ba? Pinapatawad kita. Sige na, please. Huwag mo isara ang mga mata mo. Zhao Chen. Zhao Chen. Ha ha ha. Zhou Chen. Tama na. Gising na. Kung magpapatuloy ka pa, ikaw na lang ang kumuha ng award na Best Actor para sa akin ngayon. Loko ka talaga. Namana mo talaga. Ang talento ko sa pakikipag-date. Anong talento sa pakikipag-date? Hindi mo ba sabi? Ako raw ang first love mo. Tama na, Yao Ning. Huwag ka nang malungkot. Siya kasi, sinadya niyang lokohin ka. Natakot siya na magagalit ka kapag nalaman mo. Huwag ka na umiyak. Oh, ayan, ayos lang naman ako, di ba? Oh, masakit. Ay, Ayos ka ah. Nagawang mong lokohin ako. Papaluin talaga kita. Ha ha.
Ha ha ha.